po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? So, naririnig niyo po ba ako dyan sa inyo pong kinalalagyan? Salamat po sa Panginoon dahil tayo magkakasama muli. Salamat dahil meron tayong Lord's Day. Ano po, na binukod ng ating Panginoon upang tayo ay magkakasama-sama muli. And today, kagalakan ko po na maging kabahagi muli kayo at maging kabahagi ako muli para sa pag-aralan at pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. So, pinupuri natin ang Panginoon itong nakalipas na isang linggo, ano po, tayo ay nakapag-celebrate ng ating anniversary. So, pupurihin ng Panginoon. Maraming salamat po sa sama-samang pananalangin natin, ano, para sa katagumpayan ng iglesia ng ating Panginoon. All throughout the years, alam natin na tapat ang ating Panginoon. All throughout the years, alam nating mabuti ang ating Panginoon. All throughout the years, alam nating banal ang ating Panginoon. All throughout the years, alam natin na hindi pa tapos ang Panginoon sa bawat isa at sa kanyang iglesia. Ngayong buwan na to at habang sinusundan natin ang topic ng Together We Go, ano, meron tayong 3 Sabado pa na pag-uusapan itong patuloy na pagmamahalan, ano. So last Saturday, diniscuss ng ating butihing tagapagsalita ang kahalagahan ng pagiging banal, ano po. Yung iba naka-attend ng seminar kanina, may pinamagatang kabanalan, ano. At itong mga ilang Sabado ng April, i-discuss naman natin yung loving the bride of Christ, loving our enemies, and loving the ministry natin, ano, na binigay ng na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Jesus. But before that, tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa time na to. Meron kaming Lord's Day. Binukod ninyo itong araw na to na upang kami magsama-sama bilang inyong mga anak, bilang isang katawan, Panginoon. Maraming salamat po dahil sa pamamagitan ng Lord's Day, we can worship you, we can confess our sins, we can pray. Salamat po, Panginoon, sa pamamagitan po ng Lord's Day. Binigyan niyo po kami ng kapahingahan na sa kabila po ng isang linggong nakakapagod, sa isang linggong iba't iba ang aming mga pinagdaanan, binukod niyo po ang araw na to upang kami ay magsama-sama at ilatag sa inyo yung aming mga kapaguran, yung aming mga dala, yung aming mga pasanin, Panginoon. And sa pamamagitan ng Lord's Day, ay pwede po kaming pwede po namin maranasan ang inyong pangako. Kaya maraming salamat po dahil ito ay pinaraktis noon sa Old Testament, pinaraktis sa New Testament, at pinaintulutan yung ito ay magawa pa rin namin kahit sa panahon namin ngayon. Maraming salamat po, and we are looking forward nyo sa greatest Lord's Day, Panginoon namin. Yun ay yung pagdating nyo sa mundong ito, na kung saan ikaw mismo ang kukuha sa inyong iglesia at ikaw mismo ang magsasanctify, Panginoon, at magsuserve ng aming glorified body from glory to glory. Maraming salamat po, maging ang mga kapatid ko po na kasama ko ang mag-aaral ng inyong salita. Maraming salamat po dahil ako po ang unang recipient ng mensaheng ito. And salamat po dahil na pinahintulutan po ng banal na espiritu na mag-guilty ako sa mensaheng ito. And how I pray, Lord, na ang bawat isa, Panginoon, ay makarinig din ng mabuti sa inyong salita, Panginoon. Alam namin na we are limited. Alam namin, Panginoon, yung aming mga kahinaan, yung aming mga weaknesses, yung aming mga pagkukulang, Panginoon. Pero maraming salamat po dahil ito yung work, ito yung ministry ng banal na espiritu sa amin na kami patuloy na baguhin patungo sa wangis ng aming Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat po. Naalala ko ang internet connection. Tayo po magbigay ng maayos na internet connection, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Loving the bride of Christ. So ang ating passage na hihiramin ay itong Ephesians 5 verses 25 to 30. Kung ating titingnan yung application construction ito, ay masasabi natin na ito ay para sa mga mag-asawa, ano po, yung husband, you need to love your wife, ano. Mahalagang turo yun, hindi natin pinapabayaan yung katuruan na yun. In fact, isa yun sa ginagamit natin lagi, ano po, kapag tayo ay may mga counseling, kapag tayo ay may mga kailangang paalalahanan.
napakahalaga ng application construction nito. But kung titingnan natin itong theological foundation ng Ephesians 5, ay ito'y tumatalakay sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa kanyang iglesia. Ano? Meron tayong kasabihan na ang pinaka o ang greatest love sa mundong ito ay pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ano? Napakahalaga ng mga katagang yan, napakahalaga ng statement na yon. Talagang importante yon yung pagmamahal na yon. Pero dito sa mga talata na ating hihiramin, na ating babasahin, kinumpara ng salita ng Panginoon na ang pag-ibig niya ay kagaya dapat ng pag-ibig ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Ano po? And I think ito yung pinakamalalim na pag-ibig na pwedeng gamitin natin kung paano mahalin ng asawang lalaki yung kanyang asawang babae. This is the theological foundation as Christ loved His church. So basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Basahin ko po sa ESV version. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. And verses 29 to 30, or no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of His body. So, nabanggit ko kanina, ito yung theological foundation at ito yung ginamit na analogy ni Apostol Pablo. Hindi niya ginamit yung pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak, bagkus ang ginamit niya na analogy ay yung pagmamahal ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Ano po? So napaka halagang mga analogy na ginamit ni Paul yon. Ito yung theological, ibig sabihin ito yung dapat na ito yung, in fact, kung titingnan natin yung term na love, as Christ loved His church, ano, ito yung agape, ano po, the unconditional love. Ito yung pag-ibig dapat ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Dahil ganito ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa kanyang iglesia, unconditional love. Of course, gusto natin lahat, di po ba, makarinig ng iba't ibang love story. Ano po, sino po sa inyo ang naglalaan ng maraming oras para manood ng mga love story, ano po, ng mga Korean love story, ng mga iba't ibang series, ano po. Yung iba naman, iba ang pinapanood ng mga genre ng movies, ano po, but most of us, marami po sa atin na talagang nag-uubos ng oras para makapanood ng iba't ibang love story, makapagbasa ng iba't ibang love story, di po ba? Ang Biblia, maraming in-unfold na love story, kagaya po ni Jacob and Rachel, di po ba? Parang kung naalala niyo po itong kwentong ito, 14 years, di po ba? Para sila ikasal, 14 years. Madami silang pinagdaanan, no? Kaya nga tumutugon talaga ang Panginoon sa ating mga pangangailangan. Dahil even Jacob, hiningi po niya yung kamay ni Rachel, no? Isa sa napakagandang love story sa Bible. Hindi lang yun. Kung maalala nyo din yung kwento ni Boaz and Ruth, di po ba? Yung kung paano sinacrifice ni Boaz lahat para mapangasawa lang si Ruth. Ano po? Yan, kapangalan ng ninang Ruth. Ano po? Boaz and Ruth. Isa sa napakagandang story sa Bible. Love story sa Bible. At tingin ko isa sa pinakamaganda din po ay itong Hosea and Gomer. Di po ba? Yung kung paano naging faithful si Hosea bagamat sa iba't ibang pinagdaanan ni Gomer, iba't ibang mga naging karelasyon ni Gomer. Merong isang faithful na lalaki, Hosea, na kayang mahalin, kayang tanggapin, kayang ibigin itong si Gomer. Ano po? And kung titingnan natin ang New Testament, ay makikita din natin yung love story ni Joseph and Mary, ano, na isa sa mga nag-embrace sa mga hindi maunawa ang plano ng Diyos. Ano. Imagine nyo po, sila ay meant para ikasal na, they are meant para magsama na, pero naiba yung kwento. Ano, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, nung nag-appeared yung mga angels, may fear sa puso nila, but at the end of the day, naging matagumpay yung pagdating ng ating Panginoong Hesus.
Marami pong in-unfold na love story sa Bible, ano po. Pero I do believe at I believe na agree po kayong lahat sa akin na wala pong papantay sa pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, ano po, the greatest love story ever. O ito yung tinatawag nating GOAT, ano po, the greatest of all time, yung pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, ano po, na ibinigay niya yung kanyang nag-iisang anak, ibinigay niya yung kanyang beloved son, binigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa ating mga makasalanan. Ang ganda po ng ating inawit kanina, no? Habang wala tayong kakayanan, habang hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, inibig tayo ng ating Panginoong Hesus. Habang tayo ay makasalanan, Romans 5:8, while we are still sinners, Christ died for us. And this is the greatest love story na pwede nating marinig, pwede nating basahin sa buong buhay natin. Dito po sa ating passage, ano po, titingnan natin yung dalawang tanong, yung primary question. How did Christ love his bride? Ano po? Kasi sabi po sa Ephesians 5:25-26, sa binasa natin kanina, husband, love your wives as Christ loved the church. Mga lalaki o asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae as Christ loved the church. Kaya sa hapon na to, tingnan natin ano po sa maikling oras. How did Christ love his bride? Paano inibig ni Kristo ang kanyang bride, ang kanyang iglesia? How did Christ love his bride? Pangalawang tanong na sasagutin natin, how can we love the bride of Christ? If Christ love his bride, tayo pong mga anak niya, tayo yung follower ng ating Panginoong Hesus, how can we love the bride of Christ? Paano naman natin mamahalin yung bride ng ating Panginoong Hesus? So, there's two primary questions na ating sasagutin ngayong hapon na to. Una, how did Christ love his bride? Una, He loves his bride self-sacrificially. Ano po? Mahal ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Tingnan niyo po yung pagkakasulat ni Apostol Pablo. Husband, love your wives as Christ loved the church. Hindi po doon natatapos. Ang sabi pa niya, and gave himself up for her. As Christ loved the church and gave himself. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang bride. And with that, wala po sigurong may kayang magtanong kung gaano kamahal ng Diyos yung kanyang iglesia. Dahil kahit yung kanyang buhay, ibinigay niya para sa kanyang iglesia and gave himself up for her. Di po ba meron tayong kasabihan na pwede kang magbigay nang hindi ka nagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Ano po, naalala niyo po 'yun? Sabi, pwede kang magbigay nang hindi ka pwede ka nagbigay o magbigay nang hindi ka nagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. And pretty much echo itong sinabi ni Apostol Pablo, and Christ loved the church and gave. Hindi niya lang mahal ang church, ibinigay pa niya ang kanyang buhay. At ito din po yung sinabi ni Apostle John, God so loved the world. Ano po yun? That He gave His only Son. Ano po? So, binigay ni Jesus ang kanyang sarili, ibinigay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia. So, tingnan natin itong tawag dito, Excel na to, ano po, when the first Adam differences to the second and last Adam, ano po. So, yung first Adam sa Genesis, the bride came out of rib, ano po, ang kanyang bride ay galing sa kanyang rib, ano po, si Eve, ano po, lumabas yung rib, yung bride ni Adan, nung nakita niya si Eve. Yung second and last Adam, ang ating Panginoong Hesus, the bride came out of his wounds. Lumabas yung bride ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang sugat, ng kanyang wounded body. Di po ba? The bride came out of his wounds. Sa first Adam, he and his bride were willing to live in their sins. Yung first Adam, siya kaya niyang willing siyang mabuhay sa kasalanan kasama yung kanyang bride, si Eve. Dito po sa second and last Adam na ang ating Panginoong Jesus, He is willing to die for the sins of His
of His bride. Ano po? Kaya niyang mamatay para sa kasalanan ng ng kanyang ng kanyang bride. Naalala niyo po nung sa Genesis nung na-reveal na yung pagkakamali ni Adam and Eve, di po ba itinuturo nagkaroon ng sisihan, sinasabi ni Adam gawa ni Eve kaya siya nagkasala. Sabi naman ni Eve gawa nung ahas, ano po kaya sila nagkasala. Sa ating Panginoong Hesus nung siya po ay nandito sa lupa, and wala siyang tinuro. Ang tinuro niya ay ang kanyang sarili para ipako doon sa krus ng Kalbaryo at mamatay sa kasalanan ng kanyang bride at kasalanan po ng bawat isa sa atin. Kaya nga isang malalim na statement at sinabi dito ni Apostol Pablo, as Christ loved the church. And I do believe na ito pong sinabi ni Apostol Pablo dito ay nagbibigay sa atin ng higher view o ng mas mataas na view pag pinag-uusapan tong church. Ano po? Of course, ito ay isa sa mga universal body. Ano po? Ito ay universal body na kung saan ay mga churches na nagtutulong-tulong hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. But I believe din na yung sinulat ni Apostol Pablo to, as Christ loved the church, ang tinutukoy din po niya dito ay local church kung saan tayo belong. Ano po? Na kailangan nating mahalin yung iglesia na inilagay sa atin ng Panginoon dahil mahal ng church ang kanyang iglesia. Mahal ng Diyos ang GC Dubai. Amen po ba? Mahal ng Diyos ang Global Connection Dubai. As Christ loved GC Dubai. Mahal po tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, I believe na sinulat to ni Apostol Pablo ay dinadala niya ang mga Kristiyano sa mataas na pagtingin ng simbahan. Marami sa ating mindset, marami sa ating mga thinking na ang church ay programa lamang. Marami sa atin na ang mindset natin, ang church ay kapag free lang tayo, kapag libre lang tayo. Maunawa naman natin ang church. Hindi po Tama, maunawaan natin yan. Pero sa malalim na pag-aaral, dinadala tayo ni Apostol Pablo that the church is not Christ project. Hindi po proyekto ng Diyos ang simbahan. Hindi rin po, church is not an association. Ang simbahan po ay hindi po association, kundi ang church ay isang living organism na kung saan ang church ay buhay. Buhay ang simbahan. Buhay at ang dugo ng Panginoong Hesus ang dumadaloy sa simbahan as Christ loved His church. Na para ba sinasabi ni Apostol Pablo na tayo ay magkakapatid sa Panginoon kapag may isang nagtagumpay, lahat tayo dapat masaya. Kapag may isang malungkot, lahat tayo dapat ay mag-mourn kasama niya. The church is a living organism. Huwag mo natin kalimutan mga kapatid, yung sinabi ni Apostol Pablo, as Christ loved the church. Isang matibay na statement yan, na hindi natin pwedeng pabayaan ang simbahan ng ating Panginoon kasi mahal ng Diyos ang simbahan. Mahal ng Diyos ang universal body. Mahal ng Diyos ang local church. Mahal ng Diyos ang GC Dubai as Christ loved GC Dubai. Kaya nga kung atin titingnan, nung last week, nung nagse-celebrate tayo ng anniversary, ang ganda ng programa, masarap po yung pagkain, ang gaganda at ang gugwapo ng bawat isa, pero ang nag-captured po sa akin talaga ay yung habang pinapanood ang history ng GC Dubai. Hindi po dahil nandun yung mga iba't ibang pangalan, kundi yung nakikita ko at nung pinapanood ko po yung history ng GC Dubai, nag-strike sa akin kung gaano katapat ang Panginoon sa kanyang simbahan, kung gaano niya kamahal ang GC Dubai, kung gaano niya pinoprovide ang pangangailangan ng GC Dubai, kung paano niya sinusustain ang GC Dubai by grace, for His grace, yung katapatan ng ating Panginoon. And I believe and I agree sa sinabi ni Apostol po, as Christ loved the church. Mahal na mahal ng Diyos ang GC Dubai. Mahal ng Diyos ang kanyang simbahan. At pinatunayan niya yon that He loves His bride self-sacrificial. Intentionally mahal ng Diyos ang kanyang simbahan, mahal ng Diyos ang kanyang iglesia, na He's willing na ialay ang kanyang buhay para sa kanyang simbahan. And I pray, mga kapatid ko sa Panginoon, that we think and we approach the church ng may kabanalan dahil mahal ng Diyos ang kanyang simbahan. Na again, hindi ito project lamang, hindi ito kapag free lamang tayo, hindi ito kapag nagustuhan lang natin, hindi ito kapag depende sa mood natin,
Hindi kapag gusto lang natin yung kasama natin sa simbahan. Hindi po. Ang church, mahal ng Panginoong Hesus. No matter what, in fact, babalik siya sa mundong ito para sa kanyang bride, para sa kanyang simbahan. And He loves until now. At hanggang sa kanyang muling pagbalik, He loves and He will love the church self-sacrificially. Pangalawa, He loves His bride, hindi lang self-sacrificially, kundi He loves His bride sanctifyingly. Sanctifyingly. Lagi niyo pong naririnig sa akin itong salitang sanctification. Lagi niyo pong naririnig itong word na sanctification. Dahil ito po ang ating paniniwala. Ito po yung ating belief. Na ang Diyos talaga ay nasa business to sanctify the church. Di po ba kapag yung mga may ikakasal, di po ba talagang nagpapaganda pa po lalo, pag may mga programa, di po pa. At ito din yung trabaho ng Panginoong Hesus, pinapaganda niya ang kanyang iglesia. Sinasanctify ng ating Panginoon ang kanyang simbahan. Pinupurify ng ating Panginoon ang kanyang simbahan. Verse 26, Christ loved the church and gave Himself up for her. Binigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para daw po so that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. So maliwanag po, ang sabi po dyan, ang mga pronoun na ginamit po ni Apostol Pablo, that He might sanctify her. So maliwanag po dyan, hindi programa ng church ang nagsasanctify sa atin. Hindi po tao ang nagsasanctify sa atin. Malaking tulong po yung mga yan. Maganda po yung mga yan. Pero hindi po tayong mga tao, hindi po yung mga programa ang nagsasanctify sa kanyang iglesia. Ano po ang nagsasanctify? Mismo ang kanyang groom, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasanctify sa kanyang iglesia. Ang nagpupurify sa kanyang iglesia. Verse 27 and 28. So that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So ito yung goal, sinasanctify tayo ng Panginoong Hesus upang kapag dumating yung araw ng ating Panginoong Hesus, kapag dumating yung Christmas, kapag dumating yung second coming ng ating Panginoong Hesus, we might be splendor, without spot or wrinkle. Wala po tayong pula. That we might be holy and without blemish. Without blemish. Alam niyo po, si family, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, all of us are beautiful sa paningin ng ating Panginoong Hesus. Sa kabila ng ating pagkakamali, sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga limitasyon, Jesus Christ is in the business to sanctify the church. And all of us, we are beautiful because Jesus Christ loved GC Dubai, because Jesus Christ loved you, because Jesus Christ died for us, and Jesus Christ will return for His church, for His bride, for GC Dubai, for every one of us. And we are beautiful. Sinasanctify tayo ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng banal na espiritu, sa pamamagitan ng kanyang mga pangako, sa pamamagitan ng kanyang pagkilos. John MacArthur, great pastor, once said, Christ's goal is to sanctify the church and receive her as the bride fit for the heavenly bridegroom. Ang isa sa mga trabaho daw po ng ating Panginoong Hesus, sinasanctify tayo hanggang sa wangis niya, hanggang makuha natin yung wangis niya, and receive her as a bride fit for the heavenly bridegroom. Meron pong bridegroom na darating, at yun ay ang ating Panginoong Hesus. Yun ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya hindi po tayo mawawalan ng pag-asa. Yung mga ginagawa po natin sa mundong ito, na hindi ho nawawalan ng kabuluhan, dahil there's a heavenly bridegroom, at yun ay ang ating Panginoong Hesus. He loves His bride self-sacrificially. Pangalawa, He loves His bride sanctifyingly. At pangatlo, He loves His bride through servingly. Mahal niya ang kanyang iglesia through servingly. Tingnan niyo po ang trabaho ng ating Panginoong Hesus. Or no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes. Ano pong ginagawa ng ating Panginoong Hesus?
pinapakain tayo. Di po ba ito yung primary task natin, ano po, sa ating mga boys, sa ating mga lalaki, di po ba alagaan ang ating mga asawang babae, i-provide ang pangangailangan nila, suportahan sila. At ito po yung sinabi, ito yung ilustrasyon, ito yung analogy na ginamit ni Apostol Pablo. Ito yung ginagawa ng Panginoong Hesus sa kanyang simbahan. Imagine niyo po, iniwanan niya yung kanyang salita para tayo ay manurish, para tayo i-cherish. Iniwanan niya ang simbahan upang tayo pagtibayin, upang tayo palakasin, at iniwanan niya ang banal na espiritu upang tayo ay ma-comfort sa mga sandaling tayo nang hihina. Iniwanan niya ang Holy Spirit sa mga sandaling tayo ay nasasaktan. Iniwanan niya ang Holy Spirit sa mga sandaling kailangan natin ang rebuke ng ating Panginoong Hesus. Lahat po binigay ng Panginoong Hesus para sa atin, para sa kanyang bride, para sa kanyang simbahan. R.C. Sproul sa libro niyang The Holiness of God, at sabi niya, true Christian living is not just about what we know, but how we behave, being transformed into the image of Christ through the power of the Holy Spirit. Ang totoong buhay Kristiyano daw po ay hindi lang yung mga bagay na alam natin. In fact, marami na tayong alam. Book of Numbers pa lamang po, kung ating binabasa yan, napakadaming revelation mula sa salita ng ating Panginoon. But hindi doon natatapos, sa alam lang natin on how we behave, kung paano tayo nababago sa wangis ng ating Panginoong Hesus. Kung dati magagalitin ka, ngayon hindi na. Kung dati hindi ka mapagpatawad, ngayon nakakapagpatawad ka na. Kung dati ganito ang buhay mo, ngayon hindi na, nagbabago na, mga kapatid. That's the work, that's the power of the Holy Spirit. Ano po, binabago tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, how Christ loved His church. How did Christ love His church? He loves the church self-sacrificially. He loves the church sanctifyingly. And He loves the church through servingly. Ano po, binabago tayo ng ating Panginoong Hesus at ibinigay ng Panginoong Hesus ang lahat ng ating pangangailangan para tayo ay patuloy na magbago. How did Christ love His church? How did Christ love His bride? Self-sacrificially, sanctifyingly, and through serving. At pangalawa, nakatanungan na ating sasagutin, how can we love the bride of Christ? Nakita ko natin kanina, pinakita ni Apostol Pablo, pinakita ng salita ng ating Panginoon kung paano inibig ng Diyos ang kanyang iglesia. Ngayon naman, titingnan natin how can we respond o paano naman natin mamahalin ang iglesia ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po ba mga kapatid, we are accountable kung paano natin itatrato ang bride ng ating Panginoong Hesus. We are accountable. Isa po yan sa isusulit natin sa ating Panginoong Hesus. Yung the way we treat yung iglesia niya, yung kanyang bride, ano po. Kaya nga gusto ko ihiramin yung salitang care, ano po, C-A-R-E, ano po. So ito yung magiging pattern ng ating pag-uusapang how can we love the bride of Christ. Mabilis lamang po ito. Una, letter C. How can we love the bride of Christ? Una, we need to be deeply concerned for our brothers in Christ. We need to be deeply concerned for our brothers in Christ. Dapat po maging genuine, maging legit, at maging sincere yung ating concern sa bawat isa sa atin, sa ating brothers and sisters for Christ. Ano po? Na dito po nag-uumpisa yung ating pagmamahal sa bride ng ating Panginoong Hesus, yung malalim na concern, ano po, na again, yung sinabi ko kanina, kapag yung isa ay malungkot, tayo ay naglulungkot din para sa kanya. Kapag yung isa ay masaya, tayo nagre-rejoice din para sa kanya. Walang naghihilahan. No one is left behind. Lahat po tayo, tulong-tulong. Together we go. We need to be deeply, genuine, sincere, concerned for our brothers and sisters for Christ. Ano po? Like sabi din po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 12 verses 25 to 26, that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Na tayo iisang katawan, living organism. Ramdam natin ang bawat isa. Ramdam natin ang presensya ng bawat isa. Deeply concerned.
Hindi ko po alam kung nabasa niyo na tong libro na to ni Philip Yancey. What's so amazing about grace? Ano po? Kung hindi niyo pa po ito nababasa, ay in-encourage ko po kayo na basahin niyo to. Malaking tulong to sa inyong devotional. Malaking tulong po ito sa ating spiritual nourishment. Ano po, itong book na to. What's so amazing about grace? Nabasa ko po to nung nag-aaral pa kami sa Phoebias ni Eunice. Ano po, may subject kami na ni-required kaming basahin ito. And maganda po itong librong ito. May isang ginamit na ilustrasyon dito si Philip Yancey na meron daw pong isang babae na ibinebenta niya yung kanyang anak, o if I can use the word bugaw, ano, sa habang bata pa yung kanyang anak na batang babae, ano, inaano niya yung kanyang anak para sa sarili niyang bisyo, ano, para ma-fulfill yung bisyo niya. And dumating yung time na na-realize niya na mali yung kanyang ginagawa, na-realize niya, nalungkot siya. Pumunta siya sa isang pastor. Sabi niya, Pastor, ito po ang aking mga kasalanan, ito po yung aking pagkukulang, ito po yung aking mga pagkakamali, and hindi ko na po alam ang aking gagawin. Burnout na po ako, depressed na ako, yung anxiety ko, sobrang taas na, emotionally in pain ako. Ano po ba ang pwede kong gawin? Alam niyo po, ang sabi ng pastor, pinag-pray siya, at ang sabi niya sa babaeng ito, pumunta ka sa church, pumunta ka sa isang church. Alam niyo po, ang sagot ng babaeng ito po ang sagot niya, Church, I feel bad about myself. I don't like hearing the judgment of me. Sabi niya, Church, hindi ko kailangan ng church. Ang sama na nga ng tingin ko sa aking sarili. Pupunta pa ba ako sa church para marinig ko yung judgment nila sa akin? Alam niyo po, nakakalungkot na reality to. Nakakalungkot na 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 katotohanan minsan o madalas sa isang simbahan, di po ba? Sa halip na tayo yung nagki-cater para bumalik ang mga taong nawala, sa halip na tayo nagki-cater para tayo ay maging maranasan nila yung pag-ibig ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos. Minsan tayo pa rin po yung nagiging hadlang, tayo yung nagiging wall para hindi po sila makabalik. Imagine niyo po, di po ba, yung the prodigal father o the prodigal son, di po ba, na yung anak ay umalis, at nung naisipan niyang bumalik, anong ginawa ng kanyang ama? Tinanggap siya, niyakap siya, kinalinga siya, binihisan siya. At sino yung galit na galit nung bumalik ang kanyang anak? Yung panganay na anak, di po ba, yung panganay niyang kapatid. At minsan tayo yon, nagre-react tayo, bakit nasa church yan? Makasalanan yan, bakit nasa church yan? Sinungaling yan, bakit nasa church yan? Chismoso yan, bakit nasa church yan? Ganito ang ginawa na sa akin. Mga kapatid ko sa Panginoon, tayo ang mag-cater ng kabutihan ng Panginoon. Tayo ang magdala ng mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Together we go. Tayo ang magdala ng mensahe ng pagpapatawad ng Diyos. Dapat, we need to be deeply concerned for our brothers in Christ. We need to be genuine, legit concerned for our brothers in Christ. Dapat totoo ang ating pag-iibigan, totoo ang ating concern, totoo ang ating pagkalinga sa ating mga kapatid, sa ating Panginoon. Hindi pa po tapos ang Panginoon. Lagi ko sinasabi yan. Sinasanctify tayo ng ating Panginoong Hesus. Hindi pa tapos ang ating Panginoong Hesus. Darating yung panahon, magkakamali ako, magkukulang ako, kayo din, all of us. Pero we are one body. We are living organism, and we must be deeply concerned for our brothers and sisters in Christ. Pangalawa, letter A, how can we love the bride of Christ? We need to be deeply concerned for our brothers and sisters for Christ. Pangalawa, we need to start appreciating, affirming one another. Ano po? Kailangan ho nating i-affirm. Hindi po para lumaki ang ulo ng ating kapatid sa Panginoon, hindi po eh. Kasi isa sa mga inutos ng ating Panginoon, i-edify natin ang simbahan eh. Kaya nga we need to start appreciating one another. Kaya po ako'y nagpapasalamat po sa bawat isa sa atin, ano po. Sa last Saturday, grabe po ang
ang effort ng bawat isa sa atin. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus? May mga kapatid pa sa Panginoon natin, may mga kapatiran pa tayo na hindi nakatulog para i-prepare yung mga kailangang gawain, sakripisyo para pumunta dito kahit malayo. So, salamat po sa inyo. Na-miss natin si Ate Rem, pero salamat sa ministry mo, Ate Rem, uh, habang nag-anniversary ay we believe at you are praying for us. Maraming salamat, Ate Rem, sa buhay mo. At sa bawat isa sa atin, hindi ko na maisa-isa, lahat po tayo, ang laki po ng ginawa ninyong parte sa anniversary. And we appreciate, we affirm yung inyo pong ginawa. Salamat po sa ating Panginoon. Kasi sa panahon ngayon, nabubuhay na lang tayo, di po ba? Na yung ating affirmation ay sabi nga po nila, clickable na ngayon sa ating mga social platform dahil tayo na sa digital ages na po. Hindi naman natin minamaliit pero napaka ganda din naman ng ministry natin sa pamamagitan ng mga platform na yan na meron tayong nakakapag-conduct tayo ng Bible study, nakakapag-conduct tayo ng prayer fellowship, nakakapag-conduct tayo ng Lord's Day, And kaya lang minsan, ang ating appreciation, yung ating affirmation ay clickable na lang kapag yung isa nakita nating nakapost, kapag gusto natin yung post, pupusuan na lang natin, ilalike natin, depende sa ating mood kung ano yung ating gusto Pero wag natin kalimutan yung lost of art na edification na tinawag ng ating Panginoong Hesus o yung inutos sa atin ng Panginoong Hesus that we can affirm, that we need to affirm, we need to appreciate ang bawat isa sa atin yung magandang ginagawa ng ating Panginoong Hesus sa buhay ng ating kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ko nga kanina, GC Dubai is beautiful sa paningin ng ating Panginoong Hesus at kailangan nating i-affirm yun sa bawat isa sa atin. Kailangan nating i-appreciate yun sa ating kapatid sa ating Panginoon. We need to start affirm nung last Sunday, nung last Saturday, ang ganda nung paalala, ng salita ng ating Panginoon. Tayo iisang katawan, tayo ay pinapabanal ng ating Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng kabanalan na yon, we can appreciate, we can affirm one another. Pangatlo, to love the bride of Christ, we need to be deeply concerned for our brothers and sisters for Christ. We need to start appreciating one another. At pangatlo po, we need to remember our identity. Kailangan nating alalahanin from time to time yung ating identity. Nalilimutan na po natin madalas. Tayo pong mga tao, di po ba? Likas sa atin ang makalimot. Likas po sa atin ang makalimutan. Kagaya nga ng devotion kanina ni Eunice, yung commitment natin minsan. Madalas natin nakakalimutan diyan. Pero we need to remember our identity. Tingnan niyo po yung sabi nga dito, stop doing the church. Minsan kasi ginagawa na lang natin yung isang bagay dahil obligasyon, dahil responsibilidad And sabi dito, stop doing the church but start being the church. Ulitin ko po, stop doing the church and start being the church. Parang ganito po 'yan. Halimbawa, tayo ay anak na ng ating Panginoong Hesus, tayo ay mananampalataya na, tayo ay Kristiyano na, tayo ay follower na ng ating Panginoong Hesus. And we do believe ang goal natin ay mag-glorify ang ating Panginoon. Amen po ba? That's our goal, that's our end, that's our means to glorify our God. At kapag nalilimutan natin yung ating identity, kapag nalilimutan na natin na tayo simbahan ng Panginoong Hesus, tingin niyo po ba nakakapagbigay tayo ng karangalan sa ating Panginoong Hesus? Kagaya ng mga iba't ibang gawain, hindi po ba? Yung prayer meeting, yung mga Bible study, itong church, itong Lord's Day, hindi po ba? Yung identity natin, tayo anak ng ating Panginoong Hesus, tayo ay follower ng ating Panginoong Hesus, pero kapag hindi natin tinrate ng maayos ang kanyang simbahan, can we say we are a Christian? Can we say we are followers of Jesus? Kapatid ko sa Panginoon, stop doing the church because we are the church. Start being the church. Tayo ang simbahan ng ating Panginoong Hesus. Regardless kung nasaan tayo, regardless kung tayo magkakasama, regardless kung hindi tayo magkakasama, we are the body. We are the body of Christ.
We are His church. Panghuli, we need to be deeply concerned for our brothers. We need to start appreciating one another. We need to remember our identity. And lastly, we need to emulate the life of our Lord and Savior, Jesus Christ. We need to emulate. Kailangan po nating gayahin, sundan, lakaran ang buhay ng ating Panginoong Hesus nung nandito siya sa lupa. Hindi ko po sinabing lumakad tayo sa tubig, sa ibabaw ng tubig, po. Hindi ko po sinabing magpakain tayo ng 5,000 tao, po. Hindi po 'yon. Ang alam niyo po, ang ibig kong sabihin, lumakaran natin yung kabanalan na binigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Yes, mahirap. Mahirap, po. Yung mga turo ng Panginoong Hesus, mahirap. Yung topic natin next week, napakahirap na topic, love your enemies. Pero turo to ng ating Panginoong Hesus. Yung abutin, yung komunidad, turo to ng ating Panginoong Hesus. And we need to emulate the life of our Lord Jesus Christ, of our Savior Jesus Christ. And gusto kong balikan yung verse natin. Husbands, love your wives as Christ loved the church. And we need to emulate the love of Christ unconditionally sa kanyang simbahan. Kung titingnan niyo po yung pagkasulat nito sa Griego, hindi po ito conditional love na kapag mahalin lang natin ang church, kapag minahal tayo pabalik ng church, mahalin lang natin ang church kapag ang response ng church o respond ng church ay mahal tayo. Hindi po. Ito ay unconditional love. Sabi ko nga po sa inyo, di po ba? Madaling gustuhin ang church. Madaling i-like ang church. Pero the challenge is, how can we love the church? Madaling humanap ng church standard natin, po. But the challenge is how to love the church, how to love the local body, how to love GC Dubai. Tingnan niyo po. Tingnan ulit natin yung first Adam and second Adam. Una, the bride came out of the rib. Nung natutulog si Adan ay lumabas yung kanyang bride, kinuha sa kanyang rib. Sa second Adam, sa ating Panginoong Hesus, pamamagitan ng kanyang sugat, wounds, lumabas ang bride niya. He is what? Sa first Adam, he and his bride were willing to live in their sins. Willing silang mamuhay sa kasalanan. Sa ating Panginoong Hesus, he is willing to die for the sins of his bride. At pangatlo po, the bride, sa first Adam, the bride was presented to Adam. Pinesent ng Diyos Ama si Eve kay Adam. Nung sinabi niya, this is my bone of my bones, this is my flesh of my flesh. Alam niyo po, sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, second and last Adam, the church, his bride, will be presented to Christ as a radiant bride without spot or wrinkle. Nasasabihin ng ating Panginoong Jesus sa kanyang iglesia, sa kanyang bride, this is my bone of my bones, and this is my flesh of my flesh. Nung sinabi ni Adan, nung nakita niya si Eve, this is my bone of my bones, ang Panginoong Jesus din, kapag dumating yung araw ng kanyang muling pagbalik, sasabihin niya sa kanyang bride, sasabihin niya sa kanyang iglesia, this is my bone of my bones, this is my flesh of my flesh. Alam ko po na magiging bias ako dito, pero sa aking paningin po, ang pinakamagandang wedding na na-attendan ko po ay yung wedding namin ni Eunice, po. At siya po yung hanggang ngayon, beautiful bride. Araw-araw po siya po yung beautiful bride ko lagi. Hindi po yun mapapantayan ng kahit na anong kasal dito sa lupa, po. Pero darating yung time na pagdating ng Panginoong Hesus, marireplace yung pinakamagandang kasal na nakita ko sa mundong ito, yung sa amin ni Eunice, mapapalitan yon sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus. And this will be the most and the awaited wedding na ang kanyang bride ay kakasal sa kanyang simbahan. At ano po sabi ng Revelations 19 verse 9? And the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true words of God. Pinagpala ang mga invited, yung mga in-invite sa kasal na yon, sa araw na yon,
sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na yung bride na kanyang minahal, na kanyang tinubos sa krus ng Kalbaryo, na kanyang sinasanctify, yung kanyang church na pinupurify, yung church na yung bride niya, kanyang pinapaganda. Ito yung araw na dadating ang ating Panginoong Hesus sa kanyang bride para siya ipakasalan. Mga kapatid ko sa Panginoon, ulitin ko po yung sinabi ko kanina. We are responsible and we are accountable kung paano natin itatrato ang kanyang bride, ang kanyang simbahan. We are accountable on how we treat His bride, His church, the global connection. Diba? So ano po ang ating applied obedience sa araw na to, o sa ating pinag-uusapang loving the church o loving the bride of Christ? Ito lamang po. As we continue to celebrate God's faithfulness in the church 10th year anniversary, what is your affirmation and prayer request for your brothers and sisters in Christ? So ito po yung pag-uusapan natin mamaya sa ating small group. Ano yung prayer mo para sa iyong kapatid sa Panginoon? Ano yung affirmation mo? Kung meron kang affirmation para sa kapatid mo sa Panginoon. And in behalf po bilang tent maker ng GC Dubai, bilang kabuuan po o in behalf ng pastoral team at ng leadership ng GC Dubai, we appreciate everyone. We appreciate your effort. We appreciate your sacrifices sa ginawa nating anniversary. At ang aming prayer ay magpatuloy pa tayo sa ating buhay Kristiyano, and together we will go. Let's pray. Lord, salamat po. May we love the church as Christ loved the church. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Amen.